Ang pangarap ng magkakaibigan na marating ang rurok ng China ay talagang mataas, ngunit ang landas patungo sa pangarap ay siksik ng mga pagsubok. Kailangang maglaan ng matinding sakripisyo, kahit pa ang buhay mismo ay isuko, upang makamtan ang layunin na hinahangad. Mga Kops, nandito na tayo sa Kabanata 9, at gaya ng nasabi ko, may magsasakripisyo ng matindi, pero kahit na malungkot iyon ay huwag kayong mag-alala kasi may pambawi naman agad sa lungkot dahil muli nating makikita si Miyamoto Musashi pero hindi sa Record of Ragnarok, kundi dito na sa manga ni Lubu Fengxian. Napaka-epic ng Kabanata 9, kaya kung handa na kayo tara't simulan na natin. What's up mga Kops, Manga Moto nagbabalik. The Legend of Lubo Kabanata 9, Duelo sa kaso ni Lubo. Nagtapos ang Kabanata 8, kung saan nagtanong si Gol kung nakita na ba ng kanyang ate ang kayamanan. Sumagot naman si Brunhilde na oo, at makikita natin sa hawak na gadget ng Valkyrie ang larawan ni Lubu Fengxian. Ngayon kumapit ka dahil tayo'y maglalakbay sa Kabanata 9, kung saan makikita na nakahanda na si Sun Jian makipagsabayan kay Lubo. Napansin naman agad ni Huang Gai ang posisyon ng paghawak ni Sun Jian sa kanyang sandata at dito na inilahad sa atin na sa estilo ng Naiten Ichiryo, isinakatuparan ni Miyamoto Musashi, ang isang teknik na sadyang isinama upang gamitin sa isang solong mahabang espada, tinawag ito bilang, Art of the Longsword 9th Form. Sa parehong oras na iniwasan ang atake ng kalaban, ito'y aatakihin niya ng sobrang bilis, sapat upang mahati sa dalawa ang katunggali. Ngunit 1,400 years, bago ang panahon ni Musashi, ang parehong supreme technique ay nagkataon na ginamit sa lupain ng China ni Sun Jian Wentai. Yes po, tama ang inyong narinig, bago pa man mabuhay si Musashi at lumikha ng supreme technique na Art of the Longsword, ginagamit na ni Sun Jian ang technique na ito. Ibig sabihin, ang orihinal na dapat na lumikha ng Art of the Longsword, ay walang iba kundi si Sun Jian Wentai. Ngunit ang malaking tanong, bakit walang pagkilala na ang supreme technique na ito ay galing sa isang alamat noong unang panahon na si Sun Jian? Isa ito sa mga dapat ninyong abangan sa mga susunod na kabanata, mga Kops. Dumako na tayo kay Musashi, sino nga ba siya? Sa mga nakalimot na, si Musashi ay isa sa mga nanood at sumuporta kay Kojiro Sasaki. Isa si Musashi sa pinakamagaling na samurai sa kanyang panahon at hindi umubra ang batang Kojiro Sasaki sa husay nito nung sila'y nabubuhay pa. Balik na tayo sa bakbakan. Tahimik na nagmamasid ang lahat sa lab ang magaganap at makikita na tensyonado sina Zhu Mao, Huang Gai, Handang at Chen Pu. Ngunit sa di malamang dahilan, biglang pinatakbo ni Zhu Mao ang kanyang kabayo. Nagsisigawan naman ang mga sundalo ng koalisyon sa pagsuporta kay Wentai na nagpataas lalo ng kanyang kumpiyansa at nagwika ng hihijitin pa niya ang Flying General. Heto na at magsasalpukan na ang dalawa sa laban nang biglang makita ni Sun Jian ang saktong plano kung papaano may counter ang Sky Eater ni Lubo at ito rin ang supreme technique na mabubuo ni Musashi. Habang sa kabilang banda, mistulang natulala si Sun Jian sa paparating na atake ni Lubo. Dito'y biglang sumagi sa isipan niya ang mga kaibigang nakangiti na nag-aantay sa kanya. Biglaan ang paglipat ng eksena sa agarang paglusong ni Sun Jian ng sobrang bilis habang sinasambit niya na ang kanilang pangarap ay magtatapos na. Alam ni Sun Jian na hindi niya kakayanin ang paparating na Sky Eater ni Lubo ngunit buong tapang parent itong lumaban para sa koalisyon at para sa kanyang mga matatalik na kaibigan, nang biglang sinalo ni Zhu Mao ang Sky Eater para lamang maligtas si Sun Jian. Nagulantang ang lahat sa nangyari kabilang na si Sun Jian, mahigpit na hinawakan ni Zhu Mao ang atake ng Flying General at hindi nito hinayaan na umabot sa kanyang matalik na kaibigan ang mapaminsalang Sky Eater ni Lubo, at sa huling hininga nito'y makikitang nakangiti ito na lilisan habang muling pinaalala ni Zhu Mao ang kanilang pangarap na abutin ang tuktok ng China. Tumagos man ang Sky Eater ni Lubo kay Sun Jian ay buong lakas nitong ihinanda ang katawan sa isang ubod ng lakas na atake upang ipaghiganti ang matalik na kaibigan, pinakawalan nito ang Fierce Tiger Thunder Strike at sa panel na ito'y nasira ang sibat na ipinansalag ng Flying General. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigyan rin ng pinsala si Lubo sa kanyang katawan. Agad na napatanong si Sun Jian sa kanyang sarili kung napatay niya ba si Lubo, pero hindi ito sapat para mapatay ang Flying General, nanlilisik ang mga mata nito na nakatitig sa nakahandusay na si Sun Jian. Napatingin naman ang Flying General sa kanyang sandata at nagwika na, nasira ang kanyang sibat. Unti-unti namang gumapang si Sun Jian papunta kay Lubo. Pinilit nitong tumayo habang sinasabi na hindi pa tapos ang laban at isinigaw na, siya ang magtutuloy ng pangarap ng kanyang kaibigan na si Zhu Mao at hindi niya hahayaan na matapos ito sa lugar na iyon.
Narinig naman ng Flying General ang determinasyon ni Sun Jian at sa galit, tuluyan niyang sinira ang kanyang sariling sibat. Tumalikod ito sa kanyang katunggali, at nagtaka naman si Sun Jian sa mga nangyayari dahil hindi siya pinatay ng Flying General. Alam ko, pati kayo ay nagtataka kung bakit biglang tumalikod si Lubo sa laban. Kaya ipapakita ko sa inyo ang eksena kung saan sinabi ng Flying General na siya ay natalo sa laban. Ito ang unang pagkatalo ni Lubo sa larangan ng digmaan mga kops, pero huwag kayong mag-alala, dahil hindi lang kayo ang nagtataka kung paano natalo ni Sun Jian si Lubo kundi pati sina Huang Gai, Handang, Chen Pu, at ang mga sundalo ay nagugulumihanan rin. Sa panel na ito, makikita na lumampas si Lubo sa linya na kanyang nilikha bago pa magsimula ang laban. Ito ay isang impormasyon na binanggit ng Flying General bago ang simula ng laban, na kapag napaatras siya rito, siya mismo ang magbubukas ng Hulao Gate. At dahil sa atake ni Sun Jian na Fierce Tiger Thunder Strike, sumapat ito upang puwersahin si Lubo na mapa-atras ng bahagya sa kanyang linya na nilikha. Takang-taka naman na nagtatanungan sina Huang Gai at Chen Pu kung paano nanalo ang kanilang kaibigan. Sinapak naman ni Lubo ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagkatalo. Nasaksihan ito ni Sun Jian habang idinahak ni Lubo ang kanyang sariling ngipin na natanggal sa lakas ng kanyang sariling suntok. Sumakay na si Lubo kay Red Hair at sinabi niya na aantayin siya ng Flying General sa kabisera. Napatanong naman ang ilan sa mga sundalo kung nanalo na ba sila sa laban. Bigla namang sumigaw ang isa sa kanilang kasama na nanalo si Sun Jian, at agad na nagbunyi ang karamihan. Paulit-ulit na sinabi ni Sun Jian na tumigil sila sa pagsasaya dahil hindi pa tapos ang digmaan, pinilit nitong tumayo at sumigaw kay Lubo na sandali, huwag ka munang umalis dahil ipaghihiganti ko ang pagkamatay ni Zumao Daong. Subalit, kahit na gustuhin pa niyang lumaban, bumigay na ang kanyang katawan at bumagsak ito ng tuluyan. Umiiyak ito habang nakatingin sa papalayong katunggali dahil alam nito sa kanyang sarili na hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataon na maipaghiganti si Zumao. Agad namang pumunta sa gitna ng labanan ang mga kaibigan ni Sun Jian at kinuha ni Handang ang wala ng buhay na katawan ng kaibigan, at bumuhos ang luha nito. Sa kasamaang palad, makalipas ang 2 taon, ang tiger ng Jiangdong na si Sun Jian ay nasawi sa digmaan. Ngunit hindi malinaw kung ang pinsalang idinulot ni Lubo ay may papel sa kanyang pagkamatay, isa itong malaking misteryo na siguradong aabangan mo talaga. Ipapakita sa atin na, sa anumang paraan, ang Guangdong Coalition ay nagtagumpay sa pagpasok sa Hulao pasalamat sa tagumpay ni Sun Jian. Ito ang nagdala kay Dong Zhuo sa pagbagsak ng luyang at paglipat ng kabisera sa Chang'an. Gayunpaman, ang eksenang gumimbal sa isipan ng 100,000 na sundalo, ay hindi ang pagkatalo ng hukbo ni Dong Zhuo. Bagkus ito yung walang kapares na alamat ng labanan na natamo ng taong ito, si Lubo Fengxian sa taong 171 sa Hulao Pass. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.